May bagay ka bang gusto mong kalimutan? Isang pagkakamali, isang masakit na karanasan, isang version ng iyong sarili na nahihiya kang isipin. Baka pakiramdam mo ay nakulong ka sa iyong nakaraan at hindi ka makaalis. Kung ganyan ka ngayon, may magandang balita ang Diyos para sa iyo ngayon. Pakinggan natin ang Isaiah 43 verse 18 to 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga bagay na nakaraan, ni isaalang-alang ang mga bagay na una. Narito, gagawin ko ang isang bagong bagay. Ngayon ay sisibol na ito. Hindi ba ninyo malalaman? Gagawin ko rin ng isang daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Yung salitang narito, iyon ang gusto kong i-focus natin. Hindi sinabi ng Diyos na balang araw o sa hinaharap. Ang sabi niya, narito. Ibig sabihin, ngayon na. Nagsisimula na ito sa iyong buhay ngayon. Yung mga taong sinasalitaan ng Diyos dito, nasa pinakamasamang sitwasyon ng kanilang buhay. Nawala ang kanilang tahanan, nawala ang kanilang bansa. Pakiramdam nila ay tapos na ang lahat. At iyon mismo ang sandaling sinabi ng Diyos, gagawin ko ang bagong bagay. Ibig sabihin, kahit anong lagay ng buhay mo ngayon, kahit kaano kagulo ang lahat, hindi tapos ang Diyos sa iyo, nagsisimula pa lang siya. Baka ngayon ay paulit-ulit mong iniisip ang mga pagkakamali mo. At dahil doon, hindi mo na makita kung ano pa ang maaaring mangyari sa iyong buhay. Pero sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, huwag ka nang tumingin sa nakaraan. Tignan mo kung ano ang ginagawa ko ngayon. At alam mo kung saan nagtatrabaho ang Diyos? Sa mga lugar na pakiramdam natin ay wala ng pagkakataon. Iyon ang kanyang espesyalidad. Gumawa ng paraan kahit sa pinaka-imposibleng sitwasyon. Baka ngayon ay hinasa mahirap na panahon ka ng iyong buhay. Parang walang nagbabago, parang ikot ka lang ng ikot sa parehong problema. Pero ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Kahit hindi mo nakikita ang pagbabago, nagtatrabaho ang Diyos. Tulad ng binhi na nakatanim sa lupa, hindi mo nakikita ang nangyayari sa loob pero lumalaki ito at sa tamang oras, lalabas ito. Makikita mo ang bagong bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Huwag kang sumuko. Manalangin tayo. Panginoon, salamat na hindi ka tapos sa amin. Salamat na kahit puno ng pagkakamali ang aming nakaraan, gumagawa ka ng bagong bagay sa aming buhay ngayon. Tulungan mo kaming bitawan ang mga bagay na matagal na naming dala at magtiwala sa bagong simula na inihahanda mo para sa amin. Ikaw ang gumagawa ng paraan kahit sa mga lugar na pakiramdam namin ay wala ng paraan. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan, hindi tapos ang Diyos sa iyo. Nagsisimula pa lang siya. I-share mo ito sa isang tao na kailangan ng bagong simula ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.